So ayan mga kababayan ko, isang diehard supporter ng mga Duterte, kumbaga mga DDS, no. So natauhan na dahil sa mga lumalabas na lahat ng mga kasamahan na ginagawa ng mga Duterte nung araw ng panahon ni Digong yung Karton. Natauhan ang isang diehard supporter ng Duterte. Panuorin nyo to, okay? Hindi ako talaga makapaniwala, promise. Kasi alam mo, grabe support ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamati tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nang bumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe mo. At isa pa, ba't ako naging BBM na yun? Saludo ako kay BBM. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos niya Pulakay ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa diba sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sino nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin na yun, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. So, sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag yung kalimutan, maging mabait. Huwag yung kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan. Pero huwag yung kalimutan. Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you. Napanood nyo yun? Yung DDS na natauhan. Ngayon, mayroon pa siyang pahabol na sinabi about sa kasamahan ng ginawa ng mga DDS at saka mga Duterte. Ito, panoorin nyo pa ito. Bakit ba daw suporta mga kabayan? Aslam po, hi po. Sasagutin ko yung tanong mo, ma'am. Actually, bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-switch, no? Pero, nakakaawa ng Pilipinas. Nakakaawa ng Pilipinas. Sa mga Duterte, na naliling yung pangalan nila sa Pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas na mamuno sa atin, is ganun na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh. Imagine, nung time ni Duterte, sabi, alinis, walang droga. Yung pala, alamak, malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuling-huling drug lord. BFF pala. Naliling yung pangalan nila sa mga droga, di ba? Kaya una, hindi ako makapaniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then, so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga, pero ginawa mong advisor, drug lord. How come? And then, Pogo. Naling pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung ano meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM, kinalkan talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas, sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamati tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nang bumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe, no? At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalang yaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyura ka ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi maganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yan. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman, ang utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoo mga talino. Saludo kay BBM, nilaban ang West Philippine Sea. Anong sabi niya? Ni Duterte, dati, itamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh, nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM, sa damakmak. Kalaki-laking utang. Pero bilib ako kay BBM, almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Lote, lupa, binayaran yung utang ng mga magsasaka. Bilib ako. Unang nakita ko yun, sabi ko, wow, kasi magsasaka din kami. Imagine. Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ng BBM. Ha? Nakita ko lang. Siyempre, bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay ngayon. Bilib ako. Ang lupit, ang galing. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Diba? Grabe galing. Parang nga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko yung mga videos niya Pulakay ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa diba sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sino nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin na yun, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag yung kalimutan, maging mabait. Huwag yung kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo na sinusuportahan. Pero huwag mong kalimutan. Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you.